Eto mga sangkay, maganda pag-usapan to kasi isa pong tauhan ni Ferdinand E. Marcos na nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Mga sangkay, ito po ay kanyang architect noon. Gusto sana no makatulong sa ating pamahalaan. Subalit mga sangkay, hinaharangan. Bakit? Ito yung kanyang revelasyon. Yo, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. This is me. I'm back for another vlog today. Ito pag-usapan po natin. Kasi nga po, gusto ko ma-emphasize ito. Kasi kulang sa tawag dito, pag-i-expose ng mga revelasyon ni Palafox. Si Palafox mga sangkay ay ang architect ni Ferdinand E. Marcos. Napakatalino. At alam nyo guys, wala po sana ganitong klaseng malalang baha sa Metro Manila kung nasunod ang plano ni Ferdinand E. Marcos. Okay? At ito po ay isang urban planner na si Palafox. Alam nyo, ibang bansa po ang nakinabang niyan mga sangkay. Hindi Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, alam nyo na, pera-pera eh. 'Di ba? Pag hindi ganun katindi yung ano mo sa pera, hindi ka sugapa sa pera, wag ka dito, wag ka makisali. Hindi kami makaka-kickback sa'yo. Ngayon, mga sangkay, ito, pag-usapan natin. Kasi nga po, sinubukan pala nila, maraming beses na kumbaga maging involved sa pagsasaayos sa Pilipinas, especially dito sa Metro Manila. Pero ang nangyari, mga sangkay, wala. Alam niyo kung bakit? Malalaman niyo ngayon. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, tayo po ay 1.55 million subscribers na. Parami po tayo ng parami. Kaya naman ano pang hinihintay nyo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click yung bell, i-click ang po all. Alright, so, eto na nga mga sangkay, tingnan po natin itong mga kaganapan ngayon. Kasi nga po, grabe. Oy, sa mga nasa Facebook pala, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon kasi, ito po ang ni-reveal ni Palafox. Urban planner na si June Palafox bigong makakuha ng flood control projects. Alam nyo kung bakit? Nako. Sabi ko nga sa inyo mga sangkay, ano to malalim po itong problema natin sa ating bansa. Nangyari ito after Ferdinand E. Marcos. Na ang sistema po ng pangguguyo sa mga proyekto ng ating bansa naganap up to now. Di sana ang ganda-ganda ng Pilipinas ngayon ng sobra pa kung yung mga proyekto ng ating pamahalaan nagagawa po talaga na maayos at wala pong mga ghost project. Ngayon, sino ba si Palafox mga sangkay? Ito siya, dati mga sangkay. Ayan, no? Siya po yung tauhan ni Ferdinand E. Marcos noon na kung saan ang proyekto na flood control project noon na tinatawag na spillway ay tinapon na lamang pong basta ni Corazon Aquino. At hindi na po yan nangyari mga sangkay. Alam nyo kung nagawa sana yon, wala sana ganitong klaseng baha sa Metro Manila. Though may baha pa rin mga sangkay, pero hindi na po ganito kalala mga sangkay na para na po tayong dagat. At matagal pumupa. Flood control project scrapped by Aquino could have saved Marikina according to urban planner. Alam nyo naman yung nangyari sa Marikina. Pero ngayon mga sangkay, no? I-flex lang natin ang Marikina. Naku, hindi na po ganung klase ang baha sa kanila. Nitong nagbababagyo, 'di ba? Nag-uulan, ang Marikina na dati mga sangkay una pong nalulubog, hindi na po gano'n. Alam niyo kung bakit? Ang ganda po ng pagpapatakbo ng kanilang LGUs. Sa totoo lang, yung mga flood control, na ano nila mga sangkay, kumbaga tinututukan po nila. Ngayon, ito na. According to architect June Palafox, an urban planner who helped design the flood control projects and policies in 1970s for President Marcos. So malaking utak itong si Palafox pagdating po sa blueprint ni Ferdinand D. Marcos. Said that these plans, if fully implemented, would have largely prevented the devastation visited on the people of the Philippines by Typhoon Ondoy. If you remember, 2009 guys, nangyari yan. The water management program included 4 major projects for diverting floodwaters from Marikina River. Ito yun mga sangkay. 4 to na
Apat to na major projects which flows from Sierra Madre Mountains into Manila, joining the Pasig River and draining into Manila Bay. Ganyan po sana. Floodwaters from the Marikina River were to be diverted into Laguna de Bay, a large lake. Ito mga sangkaya, ganito po yung plano sana. With spillway. Papunta po sa karagatan. Ganun po ang mangyayari nun mga sangkay. Kaso hindi po nangyari. 'Di ba? So ngayon, sinusubukan po niyang makatulong ulit. Ito sinusubukan na makatulong. Alam niyo, ibang bansa pang nakinabang dito. Sa kanya. Hindi po Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, kung halimbawa, kaya mong sumabay sa sistema, may mga kickback, yung mga politiko, DPWH, at kung ano-ano pa, then, pwede kang maging contractor o kung ano pa. Alam niyo, mababa lamang po yung budget na hinihingi ng taong ito, mga sangkay. Hindi po katulad ng ibang mga, alam niyo na yan. Okay, ngayon, ito yung sinabi niya, mga sangkay dito. Ito yung revelasyon niya. Kilalang urban planner na si Architect Jun Palafox lagi umanong bigo na makakuha ng flood control project sa MMDA dahil hindi marunong maglagay. Huli, bistado! Detalye mo na kay Val Gonzalez sa Rich My Val. Kaya Angel, naglabas ng pagkadismaya si Filipino architect and urban planner Jun Palafox dahil sa kabiguan nitong makakuha ng anumang proyekto ng MMDA na may kinalaman sana sa pagresolba sa mga pagbaha sa Metro Manila. Grabe, no? Sayang. Ito yung Mr. President Ferdinand D. Marcos, pwede bang ikaw na mismong dumirektang kumuha kay Palafox? Kasi, alam nyo, bata ito ng iyong tatay. Ito talaga yung nagpaplano. Ito yung matalino pagdating dyan. So, sana makuha nyo ito. Kasi alam nyo, kailangan po talaga natin ngayon mga sangkay ng matalino na hindi po tumatanggap ng lagay. Itong mga sangkay na nahubog to ni Ferdinand E. Marcos Bawal yung lagay-lagay. Ngayon, sa sistema po natin na may mga kickback na tinatawag, ayaw nyo makisabay. Ngayon, hindi po siya makakuha ng anumang proyekto kasi nga, siyempre, kailangan maglagay. Ayon sa kanya. Ayon kay Palafox, isa itong Comprehensive Land Use Plan and Zoning Ordinance Project na may halagang 30 milyong piso na ikinatalo ng kanilang engineering company sa bidding process. Kaya paman pinagtataka ni Palafox kung bakit natalo sila ng 2 beses sa MMDA Bids and Awards Committee OPAC. Grabe. Kita nyo mga sangkay? Napakababa lamang po na budget kung tutuusin ang hinihingi. Pero napakalaking project yun. Siguro kung susumahin, kung ibang abutin to ng mga let's say 200 million flood control project. Pero siya, nasa 30 million Tama ba yung pagkakaano ko mga sangkay? 30 million lang. Ngayon, gayong mas mababang kanilang proposed budget na mula 4 na milyon hanggang 8 milyong piso. Mas mataas din ang kalidad ng kanilang proposal, subalit lagi silang nabibigo. Kita nyo mga sangkay. Bakit? Bakit nabibigo? Sila makakuha ng proyekto sa MMDA. Kung ano ang dahilan, Kuya Angel, taasang sinabi ni Engineer Palafox na natalo sila sa bidding sa proyektong ito noong September 2024 dahil sa kabigo ang magbigay ng lagay para makupo sana ang proyekto. Grabe, no? Ganyan na pala yung kalakaran sa Pilipinas. Alam nyo, para po sa inyong kalaman, hindi lamang po dyan. Alam nyo, yung mga nag-a-apply ng trabaho sa government, let's say BFP, ano pa ba? Kahit nga po sa pagka-teacher o kung ano pa, kailangan pa raw, di umano ng mga lagay-lagay para lamang po makakuha ng trabaho. Oh my goodness, why? Bakit na nangyayari ito sa ating bansa? Ito na, ganito na ba kababa? Grabe, no? Kita nyo? Malaki ang magiging ambag ni Palafox pero wala Narito pakinggan natin si Engineer Palafox. Kasi nakaka-frustrate. Pero bakit, sir? Sa tingin nyo? We spend time for technical proposal and financially competitive. Natatalo pa rin kami ng Bids and Awards Committee ng MMDA. So, kita nyo? MMDA, ano yan?
Pwede bang magsalita kayo dito? Kita nyo? Anak ng toko ah. Nakakahiya kayo. Ni-reveal na ni Palafox. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot talaga itong nangyayari. Tumatawa na lang si Palafox kasi, alam nyo, malaki ang magiging ambag nito kung tutuusin. Walang sinabi, walang binatbat yung iba dito sa Pilipinas. Okay, sir. Sa tingin nyo, Even public works. We never won a contract with public works. Pati po sa DPWH, mula MMDA, DPWH, hindi rin po makakuha ng kontrata. Bakit? Kailangan pa raw ng lagay-lagay, sabi ni Palafox. Even if I feel we are more competitive. Pero Oh, 'di ba? They are more competitive, pero bakit ganun? bakit, sir? Bids and Awards Committee. Sa tingin nyo, bakit, sir? Hindi kami naglalagay. Hindi sila naglalagay, mga pare koy. Diretsahan. Oh, ngayon, yan po yung bata ni Ferdinand E. Marcos. Tauhan yan ni Ferdinand E. Marcos noon, si Palafox. So ngayon, manawagan tayo kay President BBM. President, baka naman since ngayon talagang matindi yung mo ngayon pagkagalit sa mga miyembro ng DPWH, mga congressman, senador, mga kontratista. Eto, si Architect June Palafox. Baka naman, Mr. President, sir, tao ng tatay nyo, ituloy nyo na yung plano. Kaya nga lang, pinatayuan na daw yun ng mga bahay. Yun yung problema. Yun sinasabi ni Ramon Ang Ewan ko, anong nangyari kay Ramon Ang? Bakit parang ang tahimik, no? Parang initsapwera ata ng mga mayor, no? Dito sa Metro Manila. Bakit? Ano ba? Mga sir, dahil din ba walang makikikback o ano ba? Nagtatanong lang naman tayo. Bakit ayaw nyong sakyan yung gustong mangyari ni Ramon Ang? Diba? Ang bihira. Okay, ano po inyong opinion dito, mga sangkay, kay June Palafox? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Asan na ba yun? Ayun. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.